Let us open our Bible on Psalms 19 verse 11. Praise the Lord. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Napaka-importante itong matatawag nating warning ng ating Panginoong Diyos. Saan niya ibibigay ang warning? Paano? Paanong paraan ibigay ang Diyos ang warning sa bawat buhay natin, sa mga tao sa sanglibutang ito? Upang sa ganun, sino man ang mag-observe or mag-ingat sa warning na ito ay merong dakilang gantimpala. Hindi lang ito ordinaryong dakilang gantimpala na maging billionaire ka, maging trillionaire ka. That is nothing comparing sa great reward na ito. This is so much, this is infinite, this is innumerable blessings. Praise the Lord. So itong warning na ito ay very precious. Itong warning na ito is very important. Napaka-importante. Bago itong verse na ito, sinabi dyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The commandments of the Lord are pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. And the judgment of the Lord are right, rejoicing the heart. Moreover, by them thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. So, nagmula sa banal na salita ng Diyos, this is complete. Nandito na lahat. Ito yung makakakita what is before us. Kung ano yung nasa harapan natin, yun yung para itong malaking flashlight sa madilim sa mundong ito na pag meron kang Word of God, makikita mo yung dinadaanan mo. Maiiwasan mo ang lahat ng uri ng mga litag sa kinabuhi o bitag sa buhay. Makikita mo yung unahan mo. Alam mo kung anong nandyan sa unahan. Magkakaroon ka kaagad ng preparasyon sa iyong patutunguhan. Alam mo kapag mag-drive ka ng motor, tapos wala kang headlight, tapos gabi, napakahirap kaya niyan. Tapos wala ka pang taillight, nako, posibleng madisgrasya ka niyan. Ikaw na nagdadrive, mahirapan kang makarating sa iyong patutunguhan dahil napakadilim, hindi ka mapapansin ng mga kasalubong mo, baka mabanggaan ka pa. Hindi ka rin mapansin sa mga sasakyan na nasa likod mo, baka mabanggaan ka pa. Kaya napaka-importante yung Word of God sa buhay po natin. Ito yung magbibigay liwanag sa ating landas, sa ating unahan. At napakalayo ng ilaw na ito, ang kanyang marating. Alam mo yung mga motor ngayon, pinapalitan nila yung mga stock nila na headlamp. Nilalagyan nila ng LED, nilalagyan nila ng HID, or pinapalakihan nila ng wattage yung kanilang ilaw. Bakit? Para maliwanag na maliwanag yung kanilang karsada. At pag malayo yung kanyang mararating, makaka-prepare ka. Kung yan by curb, kung yan by may mga obstructions, kung yan ba ay ano ang magiging dapat mong malaman. So, ganun ang Word of God. All informations, nandyan na lahat, na magbibigay sa atin ng awareness, magbibigay sa atin ng knowledge, magbibigay sa atin ng wisdom. Kaya napaka-importante itong tinatawag na warning na ito. Kaya itong preaching, kiningwali, itong pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos,
This is warning. Nagbibigay ito ng warning, basahin natin yan. Colossians 1:28. Praise the Lord. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man in perfect in Christ Jesus. Yan. Na aming pinipreach. Binibigyan namin ng warning ang bawat tao. Tinuturuan ang bawat tao sa lahat ng katalinuhan o kaalaman para maaming mahatid ang bawat tao sakdal or perfect or hingpit dyan sa Panginoong Hesus. Tingnan mo, napaka-importante itong mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng mga warnings para maiwasan natin lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan, lahat ng kalikuan, lahat ng kamunduhan na maghahatid dyan sa kasalanan para ma-present ka sa harapan ni Jesus Christ either by death or by the second coming na buhay ka pa. Perfect ka sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. Alam mo, napaka-importante yung warning. When in fact, dapat itong laging ibigay day and night. Lahat ng oras, yung warning ng Diyos dapat nating maalaala. Alam mo, sa buhay ng mundong ito, ano ang number 1 na inaatake ng dyablo? Pamilya. Kasi alam ng dyablo, pag masira yung pamilya, malaki ang idudulot nito. No? Yung husband, maimpirno. Yung asawa, maimpirno. Siyempre, magbulag-bulag man na sila. Magkanya-kanya na yan sila. Yung mga anak, wala na. Sira na yung kanilang matatawag nating pundasyon ng kanilang pamilya. Sila rin parang mapapariwara na rin. Napaka-weak na rin nila. Mag-wild na rin sila. So, napakalaking impact yan. Kaya sa buhay natin, ingatan natin ang ating pamilya. Praise the Lord. Okay lang magkabulag-bulag ang pamilya kay ipangkuha na sa Ginoo. No problem. Kinaman tayo reunion dito sa langit nga di na ta magbulag-bulagay. Pero kung ang pamilya mabungkag, tungod kay nagbulag, nag-away, o kaya hindi na nagkaintindihan dahil ang bawat isa nahulog na sa tukso. So kailangan natin sa buhay natin mag-ingat tayo. Kaya kailangan natin mapuno ng mga warnings. Praise the Lord. Tingnan mo dito sa Book of Acts, basahin natin. Acts 20 verse 31. Praise the Lord. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Yan, hindi siya naghihinto sa pagbigay ng warning. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Oh, imagine. Para lang mahatid yung warning na yan. Kaya sa buhay natin, ingatan natin ang ating pamilya in the fear of God. Praise the Lord. Na hindi mo man maingatan yung pamilya mo kung hindi ka magsimula sa sarili mo. Para sa kongregasyon din natin. Ingatan natin ang ating kongregasyon na walang maimpirno. Ay hindi man yan pwede hindi magsimula sa pastor hanggang sa lahat ng mga membro. Kailangan talaga tayo mapuno ng warning. Sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos, ano ba yung warning? To alarm you. To make you aware of pertaining important information, knowledge, and wisdom. Parang mabigyan ka ng awareness, mabigyan ka ng wisdom. Kaya ang warning, napaka-importante.
Ang Word of God, that is a warning to all people of the world na para hindi ka maimpyerno. Ang Word of God, isa rin niyang information, vital information that there is eternal life for you. That there is eternal riches for you. That there is blessedness for you dito sa mundong ito. Dito pa lang sa mundong ito, meron ka ng blessedness. Matapos ang buhay mo sa sanglibotang ito, meron kang eternal riches, eternal glory, innumerable. Ganun, hindi basta-basta. Kaya napaka-importante itong magbibigay ng warning. Kaya ingatan natin ang ating sarili, ingatan natin ang ating pamilya. Alam mo ano ang mga vital dapat nating ingatan na importante? Tulad yan, husband ka. Tayo na mga lalaki mag-ingat tayo. Para ma-preserve yung marriage natin. Pati yung pamilya natin, mga anak natin na naglilingkod sa Diyos. Ikaw, husband, tayo mga husbands, do not too close to opposite sex. Isa yan. Huwag ka masyadong mag-close sa ibang babae. Doon ka lang maging close sa asawa mo, hindi sa ibang babae. At tayo mga lalaki, huwag kang mag-flirt sa ibang babae, doon ka lang mag-flirt sa asawa mo. Praise the Lord. Ingatan natin yan. Huwag kang basta-basta mag-open ng problema mo sa opposite sex. Iba ang dating nun. Of course, sa pastor, nag-open ka ng problema. No problem. Babae, malalaki ang pastor. Pero hindi din to the extent. Milimit din. Kailangan din tayo mayroong restriction. Ano pa kaya sa ordinaryong mga tao, huwag kang magtapat ng mga problema mo sa opposite sex. Baka maya-maya, ibang isip ng lalaki, yung opposite sex o ibang isip ng babae. Baka ma-develop kayo. Magsisimula yan sa caring one another. Magsisimula yan sa concern one another. Hanggang ma-build up ang hindi dapat ma-build up sa isa't isa sa inyo. Kaya ingatan natin ang ating pamilya. Praise the Lord. Tapos huwag kang mag-chat-chat na mag-I love you ka sa ibang babae. Ay nako, sabihin ko po sa inyo, napakalaking niyan. Distraction yan. Huwag kang I miss you sa ibang babae. Nako, sa asawa mo lang yan gawin. Yung I love you natin, sa asawa lang natin gawin yan. Praise the Lord. Doon lang, para maiwasan ng lahat. Yung ibang tao yan, lalot na opposite sex. Nako. Minsan nga, kahit same sex na nagkakadevelop, malay mo, same sex nga, bakla pala yung kaharap mo. Same sex nga, tumboy pala yung kaharap mo. Baka meron niyang feeling sa iyo. Malapit ka doon. Wala na. Wala nang gender ngayon na hindi tayo mag-ingat. Kailangan meron tayong lahat na restrictions. Praise the Lord. Mag-ingat tayong lahat. Huwag tayong pa dalos-dalos, huwag tayong pa basta. Kasi ito na yung nangyayari sa mundong ito. Napakarami ng nasirang pamilya. Napakarami ng nasirang mag-asawa dahil hindi pinapakinggan ang mga warning sa salita ng Diyos. Ganon din sa simbahan. Mayroon akong nakausap. Yung pamilya pala ng ating sinerbisyuhan doon sa Patay. Bago lang. Balitaan ko na lang, yung simbahan pala nila nahati. Isa rin yan. Sa ating kongregasyon, binigyan tayo ng warning ni Jesus na huwag kayong maghati-hati. Huwag kayong ma-divide. Bakit? Pag hindi tayo nakinig sa warning ng Diyos, mangyayari yan. Pero kung
makinig tayo sa warnings ng Diyos at magpailalim tayo sa Kanyang guidance, hindi tayo magkawatak-watak. Hindi lang mag-asawa, hindi lang pamilya ang posibleng magkawatak-watak, pati ang simbahan. Pati ang kongregasyon. Kailangan hindi. Kailangan united tayo. Kailangan buo po tayo. Kaya puno tayo ng mga warnings mula sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kailangan talaga natin yan talimahin, no? Pakinggan lagi, alalahanin lagi para hindi tayo magkaroon ng pag-isi-isi. At ikaw lalaki, huwag kang mag-admire sa ibang babae hanggang mahulog yung loob mo. O huwag kang yung tinatawag na magsalita ka ng parang mapling-pling kung tawagin. Huwag. Kahit joke, huwag. Pag-ingat tayo lahat. Hindi mo alam anong impact doon sa kaharap mo. Baka hindi na yun makatulog pagkagabi. Baka hindi na yun mapalagay hanggang magkakaroon na yan ng masamang espiritu sa isip at sa puso. Baka mamamagitan na ang kadiliman between sa dalawa ninyo. Ingatan natin lahat. Huwag tayong magkumpiyansa. Praise the Lord. Ganon ang pag-iingat natin. Ingatan natin ang ating sarili. Ingatan natin ang ating married life. Ingatan natin ang ating family. Ingatan natin ang ating kongregasyon. Ingatan natin. Huwag tayong magpadala sa mga minsahiro ni Satanas. Alam mo yung mga minsahiro ni Satanas. Pwedeng magpalipad yan ng mga salita na maraming mga seducing spirits na manghina ka, maglupaypay ka, mag-cause yan, mag-hate ka sa iyong kapwa. Ang dami kayang paraan ng masamang espiritu. Kaya kung meron man tayong isa isip, isa puso, para kasi tayong mangingisda. Ang mangingisda, pag ladlad niyan sa net diyan sa dagat, paghila niyan, hindi lahat isda ang loob ng net. Maraming basura diyan. Maraming hindi isda diyan. So pagdating doon sa tabi, lahat ng basura tinatapon. Ang isda lang ang kinukuha dahil yun ang kanilang kailangan. Ganon din sa buhay natin. Sometimes may marinig tayo, may masagap tayo ng mga padala ng masamang espiritu na nakakarumi sa atin dahil basura nga. Itapon natin lahat yan. Tapon lahat yan. Tapon, itapon. Para hindi tayo matoxic, hindi tayo makontaminate. Ang dami nating pag-iingat na dapat gagawin. Kung meron man tayong pinaka-importante na isa puso at isa isip, yung sound word of God. Pure yan. Praise the Lord. Meron kang peace. Meron kang joy. Nandyan lahat. Ang benepisyo. Pag yan ay isa puso, isa isip natin. Enlightening the eyes yan yung word of God. Rejoice at the heart ang word of God. Kaya, ang warning, hindi ito mapuputol sa buhay natin. This will serve for our own good. Para ito sa kabutihan natin. Basa pa. 1 Thessalonians 5:14. Praise the Lord. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Yan. We exhort you, brethren, warn them that are unruly. Sino itong unruly? Ano itong unruly? Yung mga matitigas ang ulo, ayaw makinig, ayaw tumalima, ayaw sumunod. Yan yung unruly. Huwag natin silang bitawan. Warn them. Praise the Lord. Comfort the feeble-minded. May mga makikitid na mga isip ng ating mga kasamahan. I-comfort natin sila. Alalayan natin sila. Support the weak. Hindi lahat pantay-pantay, parehong malalakas. Meron ding weaker. Meron ding stronger. Pero yung mga weak, suportahan natin yan. Tingnan mo yung tinayo dyan na kabilya na column. Mataas yan.
Pag wala yan support, matutumba yan. Pag yan ay tuluyan matutumba, malukat yung nasa ilalim. Magbiak yung siminto. Wala na yung lakas. So habang pinapatuyo yung puting, kailangan yung column na yan, naka-support yan ng mga tubo, kahoy, kung ano pa, hanggang matuyo yan. Hanggang mapustihan yan o yung ma-concrete yan. Sabihin ko po sa inyo, matibay yan. Ganun. Support the weak, be patient toward all. Anong ibig sabihin yan? May kanya-kanyang mga ugali, may kanya-kanyang pakitungo, may kanya-kanyang dealing sa buhay natin, sa iba-ibang mga tao. Be patient to all men. Be broad-minded. Be adjustable. Be flexible to all men. Huwag kang mag-single out, hindi ko ito pwede isali sa aking pagiging flexible. Hindi ko ito pwedeng i-tolerate. Hindi ko yan pwede i-appeal sa aking kindness, sa aking forgiveness. No. To all men. Praise the Lord. Yan yung ginawa ni Lord Jesus Christ. Gayahin natin si Lord Jesus Christ. Kaya napaka-importante ang mga warnings sa buhay natin. Alam mo yung warning? Hindi yan to shame you. Hindi yan para pahiyaan ka. And neither, hindi rin yan to threaten you, para hulgaon ka. No. That is very important. That is very necessary na ang warning na yan, beneficial yan. Magbigay yan sa atin ng benepisyo. Basahin natin. 1 Corinthians 4:14. Praise the Lord. I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Yan. I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. This is an act of love. This is an act of care. This is an act of concern. Kaya ang warning sa atin, huwag nating i-misinterpret. Let not Satan turn it into negative effect. Let not Satan turn it into reproach. No? Minsan ang warning, minsan ang rebuke. Parang gagawin ng dyablo yan sa mga anak ng Diyos o sa ating buhay as a reproach. Anong reproach? Parang hinahamak ka, parang binibilittle ka. No, it's not. Hindi kaya. This is love. This is care from our Heavenly Father. Praise the Lord. Napaka-importante po niyan. At saka yung warning, hindi lang warning sa mga wicked. Warning din sa mga righteous. Masunurin ka, huwag mong i-disregard yung warning. Kaya baka mahulog ka. I-disregard mo yan. Tingnan mo yung pumunta ako ng Hong Kong. Anong sabi ng mga members natin doon? Pastor, brother, Brajit, ayaw gyud pag kumpiyansa diri sa Hong Kong. Ayaw pag I love you diri sa mga babae diri. Kay uhaw kayo mga babae diri sa lalaki. Kulang ang lalaki dinhi. Makasense gani na sila og lalaki nga mo I love you nila, di nakabuhian anak. Singlon ka. Muna ayaw, bisag joke, ayaw kyun. O kaya, huwag tayong masanay na gano'n na flirt-flirt ka sa ibang babae, hindi mo naman yan asawa mo. Itutukain ka talaga ni Satanas. Magkakasala ka talaga. Kaya, bakit binigyan nila ako ng warning? Dahil may nakikita sa akin na inclination na gano'n ang aking ugali. Kahit wala pa, kahit righteous ka pa, kailangan mo pa rin ng warning. Praise the Lord. Para hindi tayo magkasala.
Hindi porke sumunod ka, binigyan ka ng warning, sabihin mo sa nagbigay ng warning, anong tingin mo sa akin? Masama. No, wag kang wag kang mapikon. Pasalamat ka. Dahil kahit sumusunod ka, righteous ka, binibigyan ka ng warning ng kapwa mo, be thankful. Kasi care yan eh. Praise the Lord. Pag-iingat talaga yan. O di, ganun ang mundo. Kahit righteous ka, you need warning. Basahin natin. Ezekiel 3:21. Praise the Lord. Nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned. Also, thou hast delivered thy soul. Ayan. Sino ang dito, ang subject na bigyan ng warning? Righteous man. Nevertheless, if thou warn the righteous man, righteous man ito bibigyan mo pa rin ng warning. That the righteous sin not, para maingatan ka, para hindi ka mahulog, para hindi ka maimpirno, hindi ka magkakasala. Kahit righteous ka, kailangan mo ng warning. And he that not sin, he shall surely live. Ligtas ka talaga pag hindi ka nagkasala. Bakit? Nakinig ka sa warning kahit sumusunod ka na. Because he is warned. Importante yung warning. Also, thou hast delivered thy soul. Ikaw na nagbibigay ng warning, hindi ka sisingilin ng Diyos. Kaya itong warning, this is for everyone. Whether unruly, whether unrighteous, whether sino pa siya, or righteous, kahit sino. Ang warning dapat sa lahat. Praise the Lord. At yung version ni Paul, I cease not to warn you day and night. By the space of 3 years, I never cease giving you warning. 3 taon na ako dito sa inyo, sabi ni Paul. Hindi ako humihinto sa pagbigay sa inyo ng babala. Day and night. Yeah, ganun. Napaka-importante ang mga warnings sa buhay natin. Huwag nating i-welcome yung strategy ni Satanas na pinapalapit natin yung tukso, pinapalapit natin yung distraction, ini-entertain natin yung mga negative. Nako, wag, never. Tingnan mo si Eva, in-entertain niya si serpente. O di natuka siya. Tingnan mo si Adam, in-entertain niya yung offer ng kanyang asawa na natuka na ng serpente. Di nadamay din siya. O so ibig sabihin yan, sa buhay natin, guard your heart. Bantayan natin yung puso natin. Praise the Lord. Ingatan natin ang ating puso. Alam mo isang natutunan ko sa Bible, huwag mong titikan. Huwag mong tutukon. Ayaw tutuki. Ayaw pansina ang binabawal ng Diyos. Ano yung binabawal ng Diyos? Unrighteous, ungodly, evil, lahat ng kalikuan, mga bawal na sa Diyos. Ayaw na tutuki. Anong hindi tutuki? Huwag mong pansinin. Tingnan mo si Eva, pinansin niya yung pinagbawal ng Diyos. Di nagkasala siya. Sige daw, pansinin mo yung mga kamalian ng kapwa mo. Di ba magkasala ka? Yun man tinitikan mo. Pansinin mo yung mga naririnig mo na it hurts. Tingnan mo si Dr. Willie. Bakit nagkasakit siya ng cancer? Ayon sa kanya, experience niya. Nagtakbo siya ng vice president, natalo siya, di ba? Ang daming basher sa kanyang account sa FB. Mga negative salita against sa kanya. Pinansin niya, na-stress siya, na-anxiety siya, nahina yung immune system niya. Pumasok yung cancer sa buhay niya. Kaya number 1 na nagbibigay sakit sa tao, yung anxiety. Stress. Bakit ka may stress?
Ini-entertain mo yung mga pinagbabawal ng Diyos. Ano yung pinagbabawal ng Diyos? Yung mga gawa ng tao na masama. Ang Bible nagsabi, si Jesus ang titikan mo. Siya yung gumawa ng tama. Ano pa? Mark the perfect man. Yun ang titikan natin. Praise the Lord. Oh, ganun. That is our responsibility. To make our soul, inner man healthy and strong. Do not entertain anything na pinagbabawal ng Diyos. Huwag mong titikan yan. Sigurado magkakasala. Kung hindi ka man makapagsalita ng negative, makapag-isip ka ng negative. Kung hindi ka man makapag-isip ng negative, nasa puso mo na yung impurity. Wag. Wala silang place sa ating isip, wala silang place sa ating puso. Ang naka-occupy sa isip, sa puso natin, itong warning ng Diyos. Word of God. Praise the Lord. Kaya, lahat ng tao, ang warning para sa lahat. Basa, Colossians 1:28. Praise the Lord. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Yan. Every man, you must give warning. Alam mo, sa panahon ni Noah, bago nagkaroon ng flood, ang Diyos nagbigay ng warning sa buong mundo. That is why Noah was a preacher of righteousness. Pag sinabing preacher of righteousness ka, pag gumiginawa kang masama, nako, maano ka, makita mo yung sarili mo, gaano ka kaitim. Kasi ang righteousness, that is white and light. Pag gumawa ka ng masama, tabihan ka ng white, tabihan ka ng light, makikita mo yung dilim sa buhay mo. Kaso ang mga tao hindi nagpansin, hindi sila nagsisi, hindi sila nagtalima. Samantalang ito, si Noah and his family, winarningan din ng Diyos. Naniwala sila. Gumawa sila ng arka kasi ang warning ng Diyos magkaroon ng baha. Kaya tayo, pag winarningan tayo ng Diyos, makinig ka ng husto kung gusto mong maligtas. Praise the Lord. Si Noah, example, isang taong nakabenefit sa warning ng Diyos dahil naniwala siya, sumunod siya. Hindi na siya nag-alinlangan. Basahin natin yan. Hebrews 11:7. Praise the Lord. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Ang ganda ng pagka-state. Itong verse na ito, dapat ganito tayo. Ano yun? By faith Noah, being warned of God of things not seen yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Oh. Ano ba yung winarning ng Diyos sa atin na hindi pa natin nakikita? Impyerno. Ano ba yung warning ng Diyos na hindi pa natin nakikita? Yung lahat ng mga negativity na mangyayari sa buhay ng tao. So, let us prepare an ark. How do you prepare the ark? Para hindi ka maglubog sa kasamaan ng sanglibutang ito. Mag-float ka lang. This is the righteousness of God na hindi ka mag-sink. At hindi ka na among the sinners. You must live above feeling. You must live above this world. Kaya meron tayong inaawit, Lord, yung higher ground, lift me up on a higher ground. Praise the Lord. Oh, by faith yan. Hindi yan magawa natin kung wala tayong faith. Hindi natin magawa yan. Kaya
Maniwala tayo, gamitin natin yung paniwala natin sa tamang lugar. Hindi ka iba ang paniwala natin. Niwala ka sa mga mangkukulam, naniniwala ka sa mga scientist na mga hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala ka doon sa mga negative ang sinasabi sa Diyos, naniniwala ka sa lahat ng mga tao na napakarami nilang mga sinasalita na para madismaya ka sa paniniwala sa Diyos. Nako, huwag kang maniwala doon. Maniwala tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng totoo na impormasyon. Praise the Lord. Kaya, tingnan mo, may mga tao din na pag binigyan mo ng warning, naiinis. Pag binibigyan mo ng warning, nagagalit. Pag binibigyan mo ng warning, akala mo sila, kinukutya mo sila. Totoo yan. Dapat hindi yan ang attitude natin toward sa warning na binibigay ng Diyos sa atin. Basahin natin ito. Jeremiah 6:10. Anong impact sa kanila ang warning? Sige. Praise the Lord. To whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. Yan, negative sa kanila yung warning ng Diyos. Ang kanilang mga tainga, uncircumcised, marumi. Hindi makikinig sa salita ng Diyos. Para sa kanila, a reproach. You know what reproach is? Reproach. Mura kag giyagaan, mura kag gitamay, mura kag gibilittle. Sabihin mo na lahat ng disgusting na mga feeling, nandyan, reproach yan. Dapat hindi ganun. Who made it as a reproach? Si Satanas. Gitwist ng taning. Huwag tayong maniwala dyan. Maniwala tayo sa Espiritu ng Diyos. Pag magbigay ang Diyos ng warning, be thankful. Pag magbigay ang Diyos ng warning, that is certain. 100% yan. Paano hindi niwala yung panahon ng mga tao sa panahon ni Noah, di ba? Napahamak sila. Lahat ng tawa nila, lahat ng pag-despise nila na turn into silence. Patay na eh. Yung warning sa Sodom and Gomorrah, hindi rin sila nakinig. Perting luuya sa mga tao dito. Kaya minsan na nababasa ko dito sa Bible, He will show no mercy to those who do not show mercy. Ikaw mismo hindi ka maawa sa kaluluwa mo. Hindi ka rin maawa sa kaluluwa ng ibang tao. Delikado yan. Kailangan ingatan natin yung kaluluwa natin. Iiwas natin sa lahat ng ikasasama po nito. They have no delight in it. Wala silang kaligayahan sa warning. Wala silang kaligayahan sa salita ng Diyos. Kaya sa buhay natin, kung gusto natin na maangkin natin yung full reward dito man sa mundo at sa kabilang buhay, tanggapin natin ang warning. Gawin natin ang dapat pinapagawa ng Diyos. Iwasan natin ang dapat maiwasan. Praise the Lord. Last verse. 2 John 1 verse 8. Praise the Lord. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Yan. Tingnan ninyo ng mabuti ang bawat sarili ninyo. Na wala kayong i-fail. Wala kayong hindi nyo pakawalan, lose sa mga bagay na aming binigay, ginawa sa inyo. Yung effort namin, yung pag-labor namin, yung pag-preach namin, yung pagbigay warning namin sa inyo sa salita ng Diyos. Huwag nyo iyang bitawan. Huwag nyo iyang gawing negative. At yan ay maghahatid ng full reward sa bawat isa. Ganon po. Praise the Lord.
Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito natin ma-realize how precious the warning from God. Gaano ito ka-precious. Napaka-importante. Let us believe and let us prepare the ark para meron tayong masakyan. Hindi tayo lulubog kasama sa kasamaan ng mundong ito. If they do not take heed, basta bigyan mo sila ng warning. Praise the Lord. How do you give warning? Out of kindness, out of love, out of meekness. Huwag naman yung magbigay ka ng warning mura na kag nagbahad. Ang iba na yun, curse na yun. Praise the Lord. Dapat we should know how to handle warning. It must be out of kindness, out of love, out of concern, out of mercy. Magbigay ka ng warning. Oh. Tapos mag-assist ka. Tulungan mo. Paano sila ma-properly guided. Kaya, moreover, by them is thy servant warned, and in keeping them there is great reward. Saan ang galing ang warning? Sa salita ng Diyos. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The commandments of the Lord are pure, enlightening the eyes. The judgment of God are righteous altogether. And the fear of the Lord is clean, enduring forever. Moreover, by them, they are more precious than gold, yea, fine than gold, and sweeter than honey and the honeycomb. Ganon ang feeling natin sa warning, sa salita ng Diyos. Yun ang pakiramdam natin. Precious masyado yan kaysa ginto. Matamis pa yan kaysa pulot-putsukan. Alam mo, nung maliit pa kami, nanay ko mahilig magbili yan ng honey. Kasi misuki yung nanay ko na magbibenta ng honey galing sa bundok. Kahit nilalagay namin yan sa frigidaire, never talaga yan naging yung para siyang magputi ba? Na magmantika. Mag-clog, hindi. Never. So, ako naman noon, na-experience ko, paglagay ko sa kutsara, pag ganyan ko, meron pa yung parang coat na maiwan. So, yung kutsara, iharap ko yan sa akin. Tilapan ako na para maugga ng kutsara. Kaya lami man tong kwan. Pag ana sa kutsara, dito sa lalom, ako na po nang baliktaron, kaya napa na sa likod. O ganun ang Word of God. Wala tayong tinatapon. Sa kaliit-liitan, sinasaid natin dahil sila lahat beneficial. Nakakabigay sa atin ng enlightenment. Nakakabigay sa atin ng joy sa ating puso. So, to God be the glory. We are being warned by the Word of God, and by keeping them, there is great reward. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Mag-aampo ang tanan. Hallelujah.